Sa ikasyam ng umaga, good morning po. Mayapayabak ka ring sablang makiramdam at manalbe. Ako po'y Perry Pangan. Welcome po sa live presentation ng Talakayan ngayon. Tayo live sa radyo, RW 95.1 FM at syempre po sa Facebook. Papi? Magandang umaga po. Kumusta na kayo? 4 na po ng Marso 2025. First Tuesday, Papi? Yes. Ay, mag-ingat kayo ha. Sobrang init. Huwag mainit ang ulo. Maligo at pagkatas uminom ng maraming likido. Apektado kasi yung mga tao lalo Dahil? na paglabas sila ng bahay. Gana, mainit na. Kahit nasa loob ka ng bahay, Papi, wala kang electric fan, wala kang aircon, sorry ka. Di ba? Malungkot. Dapat pamayfay. Albert B. Lacanlare, good morning. Maya payabak ka, Mr. Boy Santiago, Mr. Perry Pangan, good morning. Kaya kanti mo rin. Yes, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa radyo at sa Facebook Live. Magandang araw po sa inyong lahat at sana yung araw huwag niyong masyadong tapatan. Ay di, tapat mo kay Gold Araw. Magbigay ka na ng pera, Boy Santiago. Now na! 57.99 ang palitan ng piso sa dolyar. Ang yen, 0.39. 73.02 ang pound. Hong Kong dollar, 7.46. 40.13 ang Canadian dollar. Singapore dollar, 42.92. 36.04 ang Australian dollar ni Paring Abel at Maring Lou Mendoza. Bahrain dinar, 153.87. 15.46 ang Saudi Real. United Arab Oh, Alab Pilipinas. United Arab Emirates drum, 15.79. Euro ni Senyor Raulico Paquino, 60.34. Korean won, 0.0397. Mag-message na po kayo, eto na yung mga connect numbers. Smartline 0919-264-4439. Landline 045-963-9595 Local 102. Maaari ring pakinggan ang programang ito sa www.rw951.fm. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Siyempre, unahin na natin si Attorney Romeo Romy Torno, Sangguniang Bayan member ng Lubao, Pampanga. At saka si incoming councilor, si Jason Victorino. Nanalo yun. Jason Pineda Victorino. First time niya, no? Oo, anak ni Mayor Esme Pineda. Okay. Sure win na yun. Mm. Ay, Boy Santiago, bati na sa mga nasa Facebook. Crystal Relos, magandang umaga. Jeffrey Laksa, TJ Agulto, Ronald Macalino, Herminia Ocampo Bautista, Leandro Lacanlale, Boyet Vergara, Benji Dungka Cunanan, Dario Cunanan, at yung Mark Carion, Engineer Mark Carion ng City of San Fernando, anak ni Kapitan and Konsehal Buboy Carion. Sino ba habol? Tatay, anak. Yung anak, si Mark. Yun yung Mark. Kumbiday mo nga dito. Oh. Pag hindi, nanay niya, kumbiday mo. Tiga San Felipe yan, right? Yes. Okay, congratulate mo muna KBP Local Chapter, Boy Santiago. Oo, mamaya na yung induction dyan sa may Teresa Cafe. Congratulate mo muna. Walang pangambati. Congratulations sa KBP Pampanga Chapter. Sino chairman ngayon? Miss Tyra Mendoza Bitug. Ay, Albert, i-get well soon mo si DJ Kian. Oo, DJ Kian, get well soon. Bawal magkasakit. Ano ba yan? Tayo na dyan. Alam mo, sayang naman kung kailan bibihira ang ganap at MC siya, doon siya hindi pwede. Sabi ko sa kanya, Kian, ang tabaas dapat presyo, hindi presyon. Oo, bata-bata, tumataas ang presyon. No? Eh, si Boy Santiago, nakita mo, consistent. Magala-alaya, sana may paltuto. Ano ba? Wala. Lagi kita mga ubiya paring art. Alam, Kaya, Ay, Albert, kung tapos ka na sa mga binabati mo, anong nangyayari? Bakit sobrang init? Ang index pala, o tinatawag na heat index, pagkalampas ng 40, nung 40 ka na, no? Oh, yung ating magandang bisita nandito na at maya-maya ay makakapanayam natin na ang isa sa mga incumbent city councilors dito sa lungsod ng San Fernando. At syempre, inaabangan din natin yung kanyang, syempre, kung ano ang puno, siya ang bunga, ika nga. Kung Talaga? magaling yung bunga,
magaling din yung Abay, malay puno. natin, baka mas gumaling na yung bunga. Oo. Siyempre, nahaluan ng nanay niya. Oo, oo, Kaya oo. alamin natin yan. No, diba? Hybrid na, hybrid. Naturo, baka electric vehicle pa, bala- papi, ha? Bala mo ba siya pa magpayanakin? Bala mo, Albert, in doktor, masakit. Mm. Mag-aral, kaya ba't magpaka-doktor, mas masakit. Kasi din kay panahon mo ng matudtod at biglang minaus, doktoratin pong emergency, ana. Mm-mm. Ikay pong pakid duwang dayano ng gawan mo. Oo. Muli na ako, mo, ari. Ay, ali. O sige, datang na ako. Rugoy pang may ako, datang na. Oy, Boy Santiago, yung mga nagpapabati sa Facebook para ka makarami. Ay, mga tiga Candaba, Pansinaw, Candaba, Pampanga, Marcio Capulong, magandang umaga sa iyo. Kumusta na kayo? Yung mga naglulu at tinolang tugok, nyaman. Oo. Oh. Nanluluto ra? Tinolang tugok. Tinolang tugak, ha? Oh. Jeffrey lang sa kapas. Awa. Bali may pala yung tanong na, no? Ano? Oka. Kaka. Koka. Kaka. Tugak. O kaka. Oy, O Director Ronnie Chatwico. X. oh. Mhm. Ay, Boy Santiago, ipakilala mo na para makabati na siya at bago ko ibigay yung trivia. Bakit? City Councilor ng ilang beses. Marami na. Hindi ko na mabilang pa sa dami. Kaya nagsimula bata pa kasi. Oo, nag-start. 4 na termino. Mm. Nag-umpisa to, kakagraduate lang ng high school. Isi. Huwag kasi nungaling. Election ngayon. Oh. Doktora na po siya ngayon, si Doktora Councilor Hazel Macalino. Magandang umaga po. Good morning po. Good morning, Tito Perry, Tito Boy, and Sir Albert. Mm. Sabihin mo lang na ganito. I woke up like this. Oo. Sinuot ko lang yung aking white uniform. Maga. But you came from somewhere? Green How come City po. you're dressed up like that? Green City po. May OR po ng 7 a.m. Yo, sabi ko na sa inyo. Kiyan ba? Inopera na? Hindi. Easy. Ang lupit mo, Boy Santiago. Tumasa lang Sana ang wag presyon kang niya. Hindi siya na. Pagka ikaw, would you know kung sino ang ating city veterinarian? The doctor? I-refer mo si Boy Doc Santiago. Froy. Alam ko na, nag-usap na kami ni Doc Froy. Ni sino Froy? Kalas? Sa ONA yun. Boss ko po yun sa ONA. You also Apo. do some work? Apo, sa ONA po. Ang galing, ha? Every Wednesdays ng afternoon po yung OPD and then on-call po ako during Sundays. Wow. May pahinga ka pa ba? Wala ho. Hindi, kasi alam mo, Magastos siya. wait. Hindi. Public servant papi. Sa pagkakonsehala, sa ayaw at sa gusto niya, meron siyang tinatangan na committee chair. Apo. O, di ba? Yes. O, lalo na siya, hindi na kailangan mag-OJT sa politika. Tatay niya, politiko. Di ba ikaw ang nagsasabi, pag konsehal ka o nanunungkulan ka sa gobyerno, lahat ng lumapit sa iyo, hindi ka makakahindi. At Tama saka po, hindi konsehal. lang yun. Papi, hindi mo pwede sabihin wala. Gagawa at gagawa ka ng paraan. Kaya gumawa ng tunan niya. Kahit alam mo na hindi na scope ng trabaho mo yun. Ka pwedeng basketball player, pasame ka rin. Pwede. Sabihan na kanta kaya ka, ay, nang mga panyayin, ang kaganda ka. Anong gagawin miyaton? May liang. Malapit sa malagwan, lapitan. Basta iyan pa ito na. Yun lang. Ay, pakinggan nyo po ito at para po sa inyo, ito, March 4, 1905, mibay si Jose Luna Castro. Ito po maging editor-in-chief na ng Manila Times at Times Journal. Kakilala iti king kayang ambag king larangan na ning pamamahayag kiti Pilipinas. Metok ka rin masanting ng obrang Handbook of Journalism. Metong niyang pamitnuking kayang pamamahayag. Iti po medibatan niya Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Pamanimuna ng Rabi Pangan, Tanting ko. Marso 4 naman, 2009, pinalaya po ang 10 pang dating sundalong na sentensyahan sa pagpatay kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino. Pinagkalooban sila ng executive clemency ni President Gloria Macapagal Arroyo. Ang mga pinalaya ay sina Arnulfo Artates, Romeo Bautista, Jesus Castro, Ruben Aquino, Arnulfo de Mesa, Rodolfo de Salong, si Claro Lat, Ernesto Mateo, Filomeno Miranda at Rogelio Moreno. Nauna ng pinalaya sina Rolando de Guzman at Felizardo Taran noong Pebrero 6, 2009.
Binaril po si Ninoy noong Agosto 21, 1983 habang bumababa sa hagdan ng China Airlines sa Manila International Airport. Sino yung pinagbintangan bumaril kay Ninoy Aquino, Boy Santiago? Hindi ikaw. Si Roland Galman. Yan. At least alam mo. Ikaw talaga sa patayan magaling ka, no? Yan lang ang natatandaan mo. Ang pagsayaw ng elepante ay palatandaan na siya ay may mental illness o malalang depresyon na dulot ng matagal na pagkakakulong sa kanya at kawalan ng socialization sa kapwa hayop. Ang mga elepanteng nakakaranas ng depresyon o pagkabaliw ay yung ginagamit sa circus na madalas ay nakakadena at mga nakakulong sa zoo. Ang kilos ng nagsasayaw na elepante ay paikot-ikot ang kanyang ulo at lalakad siya ng pasulong at paurong. Pati ko napapansin ko, Albert, pagka Bakit? nag-CR tayo, pag ganyan-ganyan ka, parang, sabi Oo. mo sa akin, elephant walk. Oo, parang Sayaw yung ibon. ginagawa niya. Ibon man mahilayang lumipad. Oh, so at least you're expressing yourself, no? Okay, sa susunod, pakukumbida natin kay Dr. Hazel yung dalubhasa sa utak. Para maisaayos yan. Oh, ikaw ba, Konsehala Hazel, anong pagkadalubhasa mo bilang doktor? OB-GYN po. I'm an obstetrician gynecologist. So, deta pong manganak, kay bat detang bukol puking ovaryo, bukol matris, and Kumbaga then... sakit babae na po. Opo. Oh, pila na ko pong ba nun, doktor? Kaluat. Minisip Kaya niya. po. 10 years. Okay. 10 years. Wow. Bagay man no pamaglaram, lewen men. Itang santing yatiman, kompantya kaya sarili, no? Kapag pero binilang na yung pasbay, 10 years. Kaya na, no? Opo, 10 years. Kasi yung kitang kita, mo yung pegi, ba't na more or less? Kung ba salitang more or less? No kanya itatang mo, embalo ka niyan eh. Nasa ano po, Peace Covenant. Kaya ano. They have the Peace Covenant po. It was moved at 8:30 po. Pero sabi na kasi, sabi na kako, paano, tagal kuha na. O, pero sabi ni Albert, kandidato yun. Wow, tagal eh. Okay. Kayo ay incumbent councilor ng City of San Fernando, Pampanga. Yes Is po. that correct? Ano pong komite ang tangan po ninyo? Committee on Good Government and Okay. Public Ethics and Accountability, and Committee on Health and Sanitation. At matagal na po kayo bilang isang konsehala ng ating lungsod. Opo. Pang ilang 12 term na years. po ito kung sakasakali? It's my 4th term po ito. Okay. So bata pa talaga kayo nagsimula, ano? Mamaya tatanungin ko kayo para maunawaan ng ating taong bayan. Ano po ba ang primary assignment ng isang konsehala? What do you do? Pagka kayo ay nagtitipon-tipon, I understand, once a week yata ang inyong sesyon Opo. sa City Hall, no? Pero magtatrabaho ka muna, Doc, tumingala ka sa langit, anong oras na sa Pilipinas? It's 9:16 in the morning. Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, kabalin. Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation at walang hidden charges. Para sa kanilang serbisyo, bumisita sa Battery Hub Pampanga beside San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico and Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago, Talbert Lacanlale sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. At si Papi na, papi. Danny Gabiola, si Ariel, Architect Ariel Bonus, Cynthia Pineda from Calgary, Alberta, Canada. Sana mo sunin tatay nun. Ni Si Ariel. Engineer Benigno Bonus. Benigno Bonus. Yan. Si bonus. Marines Conanan Hazel, Joel Gilas, magandang umaga, Gold Araw. Kumusta na po kayo? Kasi hala yung tanong ko po kanina bago kayo nag-time check. Ano po ba paunahin trabaho ng isang city councilor? Ang job description po, pag sinabing legislator, kasi kami yung local legislator po, no? Opo. Gumagawa ng resolusyon, ordinansa, and mandated kami to go to sessions, regular sessions, once a week.
At ang isa sa pinakamahalagang trabaho ninyo ay yung budget ng city. Apo. Kasi dapat na dumaan sa inyo yun whether the executive likes it or not. Yeah. Ibig sabihin, the last time po na kayo ay nag-usap-usap tungkol sa budget, magkano na po ang annual budget sa tansya ninyo ng City of San Fernando, Pampanga? The proposal was 2.7 billion. Wow. And ang napasa po is 2.4 billion. Kasama na po lahat doon ng gastusin ng City Hall. Nandun na po yung mga statutory obligations and then the salaries, the wages of our personnels. And then yung mga iba-iba pong programs ng city. Kasi the bulk of the budget is more on the personal salaries, personal wages po ng mga empleyado. Nasa mga 40% po ba yan? It's 41% na po. Per annum. Opo, nasa 41% po ng whole budget. And Uy. then, but we have a cap hanggang 45 lang po. Opo, yan ang limit. No? Kasi kaya ko po ito naitanong, doon pa lang pala sa salary just and wages, halos kalahati na ng budget. Yes po. Oh. And Hindi then- pa po nyo binanggit daan yung para sa infrastructure. Yes, because there's 20% development fund. Alright. And then 5% for GAD. That's mandatory. Ayun ba yung gender? Gender And and development. Okay. Meron pa po dyan yung para Calamity sa... fund. Contingency pa. Meron para sa health, syempre. Ang health po, mostly bulk din ng natin, ng Budget. budget. After Ini-scrutinize education, nyo po ba yun, Konsyala? Ini-scrutinize nyo yun? Halimbawa, ito yung para sa health, ito yung para sa wages and salaries, etc. When it comes dun po sa City Health Office, Opo. ako nakikialam po as the committee chair on health. Opo, Kasi, opo. and being a doctor, pinapakialaman natin yung we see to it na yung po mga programs, regular programs like for the diabetes, for tuberculosis, for public health, community health. Kasi iba-iba po yun. So, dapat meron siyang pondo. Kasi may accountability yan, hindi po ba? Yes. Oh. Kasi kaya ko po ito naitanong, yung po bang pag-procure ng mga medisina, syempre mas alam nyo yun kasi doktor kayo. Yun po ba kasama din po sa sinisilip ninyo? Ito ba binili talaga natin, kailangan ba? Ito ba ganito ganyan? Are you empowered to do that? Yes po. Ako po, since 2010 that I sat as city councilor, Opo. for the first time, yung Committee on Health po nasa akin na. So, nakikita ko po na we procure for the past administrations, two administrations, it was Mayor Oka and Mayor Edsa, Opo. for that matter. We see to it na yung mga gamot natin na nabibigay sa tao. Ayun. And then, yung mga bakuna po, Opo, opo. kasi this I tell them every time I talk to people na ako po, sinisigurado ko na yung mga gamot na pinoprocure na binibili ng city are safe. Kasi ginagamit ko mismo sa mga anak ko. Okay. Like yung mga bakuna, yung mga 5-in-1 po, yan yung mga sa center kinukuha. Opo. But last year, ang dami hong nagme-message sa akin na tinatanong bakit wala. Dati meron. Dati meron. Meron po, laking center po yung mga anak ko eh. Okay. So, yung mga 5-in-1 na kumpleto ko dyan, the MMR na kumpleto ko po, OPV. So, lahat ng mga necessary and essentials na bakuna ng mga bata for our infants. Kasi first 1,000 days po sila eh. Opo. Sa atin yan. So, meron po kaming for that. Meron po akong gustong i-backtrack lang, Yes. Doktora and Konsehala. Ang mga department heads po ba ay nagsasubmit sa inyo ng budget nila for that year? Halimbawa po yung sa safety. Ano ba yung POSCO? Si Posco. Mga tipong ganun. Tapos yung iba pa... Public order and safety. Opo, yung mga ibang mga departments po, sinasubmit po ba sa konseho
ang kanilang budget? Yes po. Ganito po yun. Around June or July, ang budget officer po, city budget officer will ask the other departments to come up now with their proposal for the next year. Okay. And then they will collate all those. They will come up with an annual investment plan na isasubmit po sa city. So, magko-consolidate po lahat ng department heads under the mayor's office po yun, and then they will send it to us in a book. For So, scrutiny. Opo, in a book. Tapos titignan namin kasi pag yung annual investment plan ang sinubmit, it's like a wish list ng mga programs for the next year. Okay. So, we as legislators, tinitignan po namin kung may kamukha ba to dun sa dati. Kung bagong programa to, anong klaseng program siya. Ganun po kami dapat nagsuscrutinize nung annual investment plan. We are just talking here kung kukunin to sa general funds or it will be outsourced. And how long does it take you to review and approve that budget for the particular, kamukha niyan, itong October na to, tapos na eleksyon, may mga bago siguro, mga luma. So, how long po ba bago lumabas yung finished product from your end? Ito po ba ina-aprobahan pa ng executive or hindi na po? May ina-approvehan po. Okay. Kasi lahat po ng ordinances, lalong-lalo na po appropriation ordinances, we, after being approved by the Sanggunian, tinatransmit po yan sa executive for signature. Alam nyo kami, kaya namin pinag-uusapan po ito. Akala kasi na ibang tao, pagka-konsehal ka, para kang mayor, para kang barangay captain, na may pinatagong pera sa kanya, anytime na pumunta siya, may ibibigay ka, tapos ganun lang, dole out, dole out. Hindi po. Napakasensitibo ng kanilang trabaho kasi dito nakadepende. Hindi ko pa po naitanong yung, paano nyo po ba alam kung may pasingit? Paano nyo alam kung may insertions? Hindi lang yun. Paano nyo alam kung may last 2 minutes na Hindi nakailalim sa agenda? Hindi sila umahawak ng pera. Ayun nga ang ironic doon, papi. Oo, Yes. Sila nagpe-prepare pero Pero Determine. we don't hold any. Hindi nga po dumadaan sa palad namin eh. so you don't have Papel you don't have lang. the purse. You only Yes. prepare the content of the purse. We have the power of the purse, but we don't have the purse. Tito Pere, Ayun. yun ang malinaw na ako, nagsaing ako, nagluto. at Ibang saka kumain. But okay lang yun kasi sabi nga ni Dr. Hazel, for as long as ito'y ginagasta sa kapakanan ng Fernandino, walang problema. Kasi particular na tinutumbok niya yung gamot. Sabi niya nga, paano ba ito? Ang sabi ng mga ibang kababayan natin, hello, sabi nila, doktora. Oo. Bakit po kayo matagal ng konsyal, dati-rate merong ganito? Ngayon, wala po. Nasaan? Yan ang mga tanong na dapat na sinasagot. Kasi paglabas sa kanila ng budget, papi, executive na may tangan ng pera. O, yun na nga. Oo. Pati disbursement. Oo. Yes. Pero accountable din si executive dahil dapat gastusin Sa tama. yung pera doon sa pinag-usapan, Pinag-usapan. pinagkasunduan. Apo. Yun pala yun. Okay. Wala ba siyang extra budget na parang, hey, for the boys, hey, pang good time, hey, pambiyahe. Wala Mati- naman po Walang naka-indicate ganun, na walang ganun sa budget eh. estafa na yun pag gano'n, no? Nangialam ka na sa pera ng bayan. Lahat Ginastos mo. Ulting sentimo, dapat may pirma yun. Yes. Merong detalya kung saan napunta. Subject po ba yan sa COA? Opo. Oh. Opo. Subject sa COA. Magaling sa budget to. Oo. Magaling natin. So, malinaw, ang City Council, sila yung nagpe-prepare, no, nag-approve ng budget na gagastusin ng city through the executive, pero hindi ibig sabihin na kapag ka ginastos ng executive, bahala na siya sa buhay niya. Hindi. Hindi po. Kailangan binabantayan nyo pa rin yan. Opo. Sa karanasan ninyo, hindi kayo pwede maglagay dyan ng for the city council. Hindi po. Hindi rin kayo kasama sa intelligence fund. No po. Mhm. Oh. Pero kasi meron kayong ganyan para sa we pulis. have we have a budget for the Sangguniang Panglungsod Mm-mm. composed of 13 councilors. Okay. Ay, 12 lang pala. 12 councilors Vice Mayor. and the vice mayor. So 13 po kami lahat. Mhm. Okay. So but the vice mayor has its own budget for the office of the city vice Kayo mayor. po ba pang ilang term nyo na po ngayon ulit?
First term po ulit. Okay. And ano lang, no, clarification lang. Sabi nyo, may budget ang opisina ninyo. Apo. Pero this budget, para saan ito? Para lang sa operation ba ito? Or meron din kayong for development, parang pang-ayuda or everything? Ay, wala pong pang-ayuda. It's only for PS. Oh, personal services. Personal services, yung mga sahod po. And then, kasi may plantilla rin naman po kami. So, nandoon yon. Then, allowances, office supplies, Mga staff nyo. staff, yeah. MOOE. Yun, ganun So, lang, no? Kung lilipat po dun sa bago, syempre may capital outlay kasi because panibagong Bibili mga ng bago, tables mga gamit, and gamit. Yun lang po, pero hindi siya katulad ng sa executive na they have this and that. We both have representation. Di kayo pwede allowances. mag-request sa mayor? Pwede po, kung kakampi nyo yung mayor. That's a political reality, no? Yes. Kung hindi mo kakampi, sorry ka. That's what politics is all about. But let me ask you this. Siyempre, you cannot give what you don't have, right? Yes. So therefore, chichikin nyo po muna yung subject to the availability of funds. Yeah. Madali mag-allocate eh. Madali Opo. mag-check, approve, blah, 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 but where's the money? Yun po ba kailangan alam ng treasurer ang pinag-uusapan? At Opo, alam niya kung kasi- siya kukuha ng pera, gano'n po? Like, for example, the executive have programs na dole out. Okay. Ngayon, dahil po it's only the first quarter, dapat pag tinawag namin ang city treasurer and city budget, kung saan nila galing yung pinang dole out, it should reflect on the budget itself. At ma-explain na nila. ma-explain nila. Okay. Kasi kung hindi doon, they will be accountable. It's malversation of funds. Oh, yun. That's correct. Kasama ba Hindi po ba sila authorized na maglipat-lipat po ng No, pondo na no. ginagawa para pizza Actually ng po, mahjong? hindi. Hindi, marunong ako mag-mahjong po, tito. Pero it's not like that. Kung kasama Okay. siya pinag-usapan nyo, di Opo, ba? kung kasama sa pinag-usapan. At inaprubahan nyo? Yes. Yung pala yun. O doon meron din tinatawag kasi konsihalan na parang technical malversation. Sabi niya hindi niya nahawakan ng pera, hindi niya ginastos, pero nakalagay ito't nakalaan para sa Channel 1, biglang nung makita niyo nasa Channel 2, o kaya biglang nawala na lang yung pera, wala nang kwento, puro kwenta na lang, pero sa kanila pala pamor. May mga ganon kasi watchdog kayo eh. Yes po. You have to watch and monitor yung inallocate ninyo. Nagamit ba sa tama? Bakit kulang? Para na sa ganun, next preparation, alam nyo na, dito tayo nagkulang, dapat dinagdagan. Bago yung time check ni Konsehala, Renato Ocampo, Jenaldana Manyo, Yamjen Gonzalez, si Tita Bot Manyo, nanonood sa atin. Tita Bot, alam mo ba, Boy Santiago? Nakakailang minuto na tayo, kagigising lang ni Doktor, parang diesel lang yan. Hindi pa nga nagiinit eh. Kalahati pa lang. Kasi mamaya po tatanungin namin kayo. Ano po ba ang karaniwang nakikita niyong problema? Kasi nakikipagtalastasan kayo sa mga botante, mga taga San Fernando. Ano po madalas ang hinaig nila? At kapag kayo nakabalik na po doon, ano po ba ang priority agenda ninyo na pwedeng ilatag sa inyong mga kapwa konsehal? But bago kayo mag-time check, konsehala, anong pangalan at number kayo sa balota? Number 13 po, Macalino Doc Eisel. Kayo yon. Ako po yun. Okay. Yung tatay nyo, nasa Number sangguniang 5. panlalawigan yon. Apo. Number 5, Macalino Raul. 3rd district yon. 3rd District. Okay. Doktora, magtrabaho ka na ulit. Oras sa Pilipinas. 9:31 in the morning. Angeleños. Emergency response right at your fingertips. Posible na yan gamit ang Angeleño Alerto 24/7 mobile app. Paano nga ba gagamitin? Una, i-download ang CBIS app sa Google Play Store o Apple App Store. Pangalawa, buksan ang app at mag-register. Huwag kang mag-alala dahil protektado ng Data Privacy Law ang anumang impormasyon na ilalagay mo. Sa isang pindot lang, agad na ipapadala ang iyong lokasyon sa mga emergency responders. Tulad ng pulis, bombero at rescue team, mas mabilis na aksyon, garantisadong ligtas ang bawat Angeleño. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon.
Happy birthday, Marcia Arucan ng Car World Bataan. Happy birthday din kay Angelo Santos ng Car World Malolos, Maria Micaela Balagtas ng Corporate Guarantee San Fernando. Happy birthday! Happy bati na. Birthday! Tinitingnan ko pa. Ito, si Marinel, Timoteo Tonggol, and Razel Lee. Happy birthday! Ay binabati ko, Papi, ng ST at Sakwan. Sino? Iyong katabi mo. Kabe-birthday nung 25 ng Pebrero. Hindi naman siya nahihiya, kasasabi lang niya, Tito Perry, my life has begun. Oh, 20 years old. Isi. Doble 20 naman. Huwag kang ganyan. Jamie Anyway. Pamintuan, happy birthday. Abby Oraye Torno, Riza del Rosario Clemente. Uy, ito ang asawa ni ano ito? Ni Louie. Riza Clemente. del Rosario Clemente. Oh, Posto. happy birthday. Medi David. And sa lahat ng mga nagbe-birthday, happy birthday. How did you celebrate your 10th birthday, Doktora? And by the way, bago mo sagutin yung tanong ko, ang pangalan mo ay Aizel Marie Grace. Silent H. Wala po talagang H. It's A-Y-Z-E-L. O AY po, hindi AI. Okay, hindi AY. artificial intelligence. So how does it feel to be 40? Same lang po. Same lang. Nasa ano lang yan. Nasa in the mind. Ika nga. Okay. It's all in the mind. It's just numbers. Pagka kayo ay nakabalik na uli doon sa konseho, meron na ba kayong naiisip na, uy, dapat i-improve natin to. Uy, dapat baguhin natin to. O kaya ano ba ang isang gusto nyong makita sa San Fernando within 3 years of your incumbency? Within 3 years po, more RHUs. More super RHUs. Dito po ba sa atin, kahit na po ito ay malaking lungsod na at malaki ang budget na piniprepare ninyo, nakukulangan pa rin po ba kayo sa mga rural health units? Yes po. Because we have doctor to community ratio kasi po yan eh. Opo, opo. So, the ideal is 1 doctor is to 20,000 people. So, that composes of infants, children, adolescent, young adults, and geriatric. Okay. So, lahat po yun. So, hindi ano yung age. So, lahat po dapat 1 is to 20,000. But, in San Fernando kasi po, I was tasked dun sa LEDAC namin kasi every start of the term meron kayong Legislative and Executive Development Council. So I was proposing additional 3 more na RHUs pero I was only given the chance to move for 1. So yun po yung super RHU natin na nasa C3. Yun yung merong X-ray, ultrasound, dental, clinical laboratory. So, nandoon po yun. But your proposal is feasible, is that correct? It Yes. can be done. It can be done. Alright, kung sakasakali, saan nyo ilalagay yung tatlong yun? Um, Saan mas kailangan? Last LEDAC po, nung tinanong nila ako, saan mo ba balak ilagay? Okay. Kailangan po sa farther north. Mhm. Somewhere in Malino, Baliti area. Doon. Going to Talabastagan yan? Apo. Okay. Banda doon po yung isa. Alright. And then, meron na tayo sa C3. Mhm. So, that's parang gitna na rin po. Opo. Tapos, dito sa, we need South to decongest the south too. Ayun. Pero Okay. kailangan equipped yun, no? Ng mga kailangan nung isang The RHU, because we have RHU 6, Mm. tinatry ko pong ihabol kasi yung RHU 7 last year. So, we have hindi umabot. asked Senator Bongo. Okay. Sabi na lang ni Senator Bongo, pag na-re-elect siya, Mm-mm. yun yung super RHU. So, Hindi dapat manggagaling... ma-re-elect ka rin pala. Opo. Para you speak in the same language. Opo. Okay. Para sa kapakanan niyan ng mga Fernandino, kasi sayat sa gusto po ninyo, kay bata, kay matanda, magkakasakit kayo. Lalo na sa panahon ngayon. Kamukha po, alam nyo itong si Doktora, dahil professional po ito, kagagaling lang po niya sa operating room, kaya naka-uniforme pa po, dumiretso na po dito. And nakakalungkot yung, ang inoperahan nyo, 5 years old pa lang. Opo. Oh my Lord.
Ano po yun? Genes, hereditary, or sa lifestyle, or sa kinain, or something? We were looking it into family history po. Family So history it's a nila. gene. Kasi ilang taon pa lang siya. She's Oh, 5. So hindi ano yun. Makaka-recover Hindi lifestyle pa po yun. ba siya? Opo. Tapos ang tanong sa akin ng parents, kasi I saw this kid nung nasa Malino po kami 2 weeks ago. Opo. And then, nilapitan po nila ako since ako nga I give my services for free. Opo. Tapos we try to operate them dito sa Ay, Green pa-check up City. to si Boy Santiago. Free pala. O baka may OB concern. Kasi po, kaya ko po naitanong ito. Next question ko, doktora, is, magkakaanak po ba yung bata pag Yes laki niya po. po? Yes po. Kasi yung isang ovary po niya, yun yung tinanggal natin with the fallopian tube kasi it was all stretched out. Opo. Kasi laki ng ulo ng baby yung nakuhang Oh my bukol po dun sa bata. Laki na, no? And So, then, malaki ang tiyan ng bata. Opo, makikita po ninyo from kahit From afar? From afar makikita mo may pagganon po siya talaga. Nakaumbok talaga. May nakaumbok po talaga. Lalo na nung na-anesthetize na siya. Mm. So, babagsak na lahat. Tapos kikita na lang yung umbok. Mm. Ano po, meron pa siyang contralateral ovary. Nandun sa kabila. So, the right one was the one pathological. It was identified pathological. Then, the other one is normal. Hindi marami ka ng mga inaanak niyan, doktora, kasi dahil marami kang pinaanak na libre na lang, kinuha ka na lang na ninang para yun ang pambayad sa iyo. Kasama yan. Hindi naman po. Pero bawal daw po tumanggi pag ganyan. Tama naman. Yan, iapintangawsan na kay Kamampangan, doktora. Grasya and disgrasya. Wala mo kayong kasal mo naman ito. Now, matanong ko kayo, pwede po ba kayong gumawa ng statistics through surveys sa local government unit down to the barangay level para at a glance, ilan ba sa atin dito sa San Fernando na may diabetes and what type? Number 2, sino ba yung prone sa mga sakit sa puso and all that? Can it be done? Yes po. Kasi ngayon, meron tayong e-consulta from PhilHealth. Okay. So, that should be the tool para po ma-profile yung buong population ng City of San Fernando. And we approved parang 2 years ago the CBMS, it's the Community-Based Monitoring System under PSA Opo. na papadaliin niya yung buhay dapat ng mga department heads. Ayun. So that pag sinabi mo, oh, dito, sabihin na natin Dolores, masasabi nila yung ang demographics po, ganito, ito yung sakit talaga dyan. Yun. Alam nyo kaya ko It's po, more on, ang sabi kasi sa amin nung administration na to, Opo. they are trying to profile everyone. Pero I couldn't see any progress dun sa monitoring na yon. Parang, it's either mabagal or it doesn't exist or hindi siya priority. Ganun po kasi ba? we had the Fernandino card before. Oh, And then this yes. one, the Kayabe card. Parang pareho lang. And then we can even use it as a tool So, hindi to na make feel our lives easier. So, hindi na feel ni Fernandino yung effectivity ng card. Ganun. Parang hindi naman po. Oh. Kasi baka hindi ka naman kakampi ngayon or Oh, hindi yun na ka- nga. the last time kakampi ka, di ba? Parang Dun sa Fernandino card po kay Mayor Edsa, kakampi niya ako. Pero, ang sabi ko nga, I don't look at political color. Basta pag ang institution and pag may isang program na maganda para sa mga Fernandinos, doon tayo. That's right. Lalo-lalo na po ako, I'm a doctor by profession. So, it's just proper na makikita ko kung nararamdaman po At talaga meron ng kayong tao. katungkulan to pay back. Kay bumoto kay hindi. Basta Fernandino, tapos na politika, one day lang yan. Let's work. Kaya Opo. kamukha po ninyo, ilang beses na kayong naging konsihala, pero nakukulangan pa kayo dahil never ending your requirement pagdating sa kalusugan. Opo. Hindi po ba? Ngayon, ang gusto nyo ay isang malusog na pamayanan at ay hindi yung puro na lang sila dialysis, everyday, etc. etc. Yes, dapat pag you are the LGU, you are part of the LGU, you look
to it as a prevention muna. Huwag kang Yes. pupunta dun sa end point na po kasi yung Mhm. dialysis. We here, lalo na po yung the CHO, the rural health physicians, the mayor, down to the councilors, dapat preventive health care po talaga ang ipopromote because that's the basic necessity. Hindi na natin sila papaabutin na magiging grabe pa sila sa ospital. Doktora, gusto ko lang balikan yung nabanggit nyo. From the barangay, dapat siguro, sa barangay pa lang, meron ng data ang mga barangay captain kung sino yung mga residente niya, kung ano yung mga gender, mga edad, yung halimbawa, mga sakit, mamomonitor na yun eh. Kasi yung ibang barangay may mga rural health units na nga, di ba? Meron po. Oh, so karamihan may mga health centers yung mga yan. Yes, kasi kung tatanungin niyo po yung City Health Office, pag sinabi na program for diabetes, ako ang lagi kong tanong, ilan ba sila? At saan ang pinakamarami? Oh, so doon ka dapat Kasi po, when you will defend your budget, dapat alam mo kung saan. Hindi yung pagtatanungin ka, dun ka palang magbabasa. doon ka At pala isang tanong ko pa po sa inyo, Doktora. Kulang po ba tayo sa mga doktor Yes. para sa rural health unit? Opo. So, Opo. kailangan pa rin po ba natin? But do we have the money to pay them? Kasi kukunti lang naman yung mayaman na kuripot na kamukha nyo. Siyempre, may gastos yan. Ano ba kayo? Ibig sabihin, kung saan nakakapagpamigay ng ganyan, kasi committed kayo eh. Kaya kayo binidayaan ng Diyos ng magandang mukha, maski na 39 na kayo sa Kwan. Ibig sabihin yan, payback time. It's your way of doing things for the people of Fernandinos dahil you owe it to them. Kaya kayo nandyan. O ngayon, budget. Laging problema yan. Pag hindi ka raw kakampi, sabi ni Boy Santiago, wala eh. Pag kakampi ka naman, minsan out of the line na, sige lang, kasi kasanggaran na ka man, nga raw. O kayo po ba, pagka kayo naupo uli doon, can you please restore sanity in the city? Sana po, it's a matter of perspective po siguro, no? Okay. Kung kasing iisipin mo na you will just try to look at the good into people. Alright. Na you will give them the benefit of the doubt. So kung napaso ka, minsan, wag nang uulit, di ba? Oh, hindi, para pagkain yan eh. Ako, tanong ko, kailangan ba ng ospital para mapagservisyohan yung mga Fernandino? With the 2.4 billion or 2.7 billion budget, hindi po kaya ng San Fernando. Yung operation niya. Yung operations and the personnel itself, kahit i-joint venture mo pa yan, kawawa po yung mga empleyado, hindi sila magsusahod. Kulang Ay, ng Doktora, budget for meron lang akong gusto ipaalala sa iyo. Ginasta mo na raw yung oras ng tatay mo. Pinapasabi niya. So, kay board member, better lucks next time. Wala. Nagka-abirya. Ibig sabihin, nagkapatong-patong yung kanyang appointment. Opo, Mabuti na lang, dumating tong si Hazel na hinahanap na naman ngayon. Mag-time check ka na kasi. Time is 9:46 in the morning. Good news, Kabanen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5-cheese and Grumpy Joe special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Lunes malinis. Lunes malinis. Kalikasan ang lahat ating pagkulang. Sama-sama tayo sa pagbababago't lakas. Kahit na basura, may bagong buhay. Sa bawat bukuan, may aral na taglay. Lunes Malinis, magbibigay daan sa luntiang kalikasan at magandang kinabukasan. Lunes na malinis, magbibigay daan.
Lunes Malinis, a corporate social responsibility project of EcoProtect Management Corporation. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlales sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. Oy, gusto ko lang banggitin yung yung sentimiento ng mga commuters, mga dumadaan sa NLEX. Sa pagtaas ng toll. Starting March 2. Oo. So dinagdagan na yung natin, yung babayaran sa Babayaran, toll oo. supposedly dahil daw sa kailangang i-recover yung gastos sa maintenance, sa improvement ng mga system at saka yung malaking gastos nila sa Doon sa viaduct. pagtatayo ng pangatlong tulay ng viaduct. Oo. Pero yun dapat investment na yun, di ba? Capital expenditure ba ang tawag doon? Yung sa ilang taon tayong nagbabayad ng mataas na toll fee, hindi naman tayo naginhawaan dun sa mga systems na nakalagay dun eh. Kumbaga parang kung i-improve nila ngayon, bumabawi pa lang sila sa atin. Di ba? Na parang yung na-shortchange tayo before because we've been paying so much for the toll fees for so long and we were only given so much of the technology that was earlier promised pero hindi naman nag-deliver. Tapos atrasabante ka sa ngayon mga na exit. mag-i-improve na sila, Kukunin kailangan mo sa mo tao. nang dagdagan yung bayad mo sa kanila. May Parang choice ka ba? kulang. May choice ka ba? Eh, Pinsan lang yan ng gasolina. Pinsan lang yan, tingnan mo. Tayo kasi extremes Yung isang araw, nagre-reklamo si Boy Santiago. Umabot daw ng 220 pesos ang isang kilo ng kamatis. Okay. Ngayon, binabato na lang siya ng kamatis. Alam mo kung bakit? 30. Sumobra naman ang produksyon. Hindi lang yung papi. Kasi sinasabi ko nga lagi, wala tayong processing plant. What can you do with tomatoes? A lot. And it's healthy. Alam ni doktora yan. Hindi, kaya lang yung sinasabi natin, yung NLEX, tinaasan, hindi naman nag-improve yung serbisyo. Anong servisyo sinasabi mo? Yung kalsada, yung mga exit nila, yung mga camera. Alam mo, magastos masyado yung alam mo, ang dapat lang munang improve, yung barrier. O kaya nga, Urong-sulong si barrier. o kailangan mo pang ilabas yung card mo para Hindi lang yun. makalabas ka. Hinahanap mo pa yung gwardiya para i-assist ka. Kasi siyempre, kamukha na doktora, napakamahal ng kotse niya, hindi naman niya pwedeng ilalapit sa barrier. So asan yung ngayon yung dinagdag na presyo sa serbisyo? Sige, ganito gawin mo, papi. Ayoko tumatas ang presyon mo. Ang presyo mo gusto kong tumatas sa'yo. Ang Ganito gawin mo. Mag-MacArthur Highway ka. Ang sinasabi lang po natin, yung practical na gamit. Di ba? Okay. Kamukha lang ng ospital, nagdagdag ka na. Narinig mo lang yung hospital. Pumasok kaya na uli. Oh, yeah. Bisita natin galing Alam mo, sa ospital Alam mo, ito ang mahirap sa trabaho niya. No? Kailangan yung attention niya, nakafocus. Kasi kamukha kanina, nadaanan ko siya, bigla siyang nasa labas, papi. Medical term ang pinag-uusapan. Oo. Kung hindi magaling yung kausap niya, baka mapagalitan niya. Malay ba natin, kung pinagsasabi niyang, probably benign, ganito, ganyan. So, sabi ko sa kanya, doktor ka ngayon, sa loob, legislator ka. Okay, kung kayo po ipapalarin, at kayo ay maibotong muli ng mga Fernandino, ano po ba ang pwede nating maiwanan na pangako sa kanila na gagawin ninyo at pipilitin nyo na kayo ay mas makatulong pang lalo? Konsyala. Kasi ngayon po, naging central laboratory namin yung C3. So, nawalan yung services sa mga barangay. So, when given the chance again, ilalapit po natin yung services ulit sa mga barangay. Like, pwede na ulit kumuha ng blood chem sa barangay. Kasi before we have medtechs Okay. na umiikot sa mga health centers natin. Ngayon po, pati buntis, pumupunta sa C3, naglalakad lang. Diyos ko, manganganak yun ng di oras. Sa layo ng C3 from MacArthur Highway. So, ibig sabihin po yan, hindi inilapit yung serbisyo, inilayo. Inilayo. So, this time, if given the chance, siguro naririnig din naman nila, baka ibalik nila, di ba? But the medtechs, the tech aid, yun yung, ang mga tech aid na naiiwan sa health center, they're not allowed to smear. Hindi sila allowed mag-smear ng blood or kung ano mang itetest because those are for the medtech alone. Okay. So, dapat
hindi po natin nilalayo sa tao yung mga services na ganyan. It's like our team, we go medical missions. We are fortunate enough na meron po kaming team and ang back namin is Nanay Go, That's right. who is champion sa medical. That's correct. No Hindi question. lang, sabi ko nga, yung champion sa medical, it encompasses everything. Not just medical mission. We give gamot pa. Ayuda may pa. maintenance. Matitignan ka na, bibigyan ka ng maintenance, bibigyan ka ng gamot for your illness. Ay, pati nga raw po salamin eh. Pati salamin. Okay. Our team went to public schools. Wala pa kayong tulog if I ask you na, for example, can you name 5 of the counselors in your team? Kayo, Makalino. Makalino, Lagman, Okay. Kalimlim, Agustin, Aha. Hizon, O, pwede na po yun. Mendoza. Mendoza, yeah. Okay. Okay na yun. Bianco. Sabi ni Doc Benji Angeles, hello daw. Angeles Chua. Dr. Den. Dr. Den. Ayun. Kahit wala si Tito Benji, I always say his name because sabi ko, kitang-kita nyo, ang paniniwala po ng group namin is to make the city progressive. That's right. Kailangan ang mga tao sa loob, walang sakit. And Dapat besides, healthy. Ang main priority, the first point in our agenda is health. That's why we are the only team na may 2 doktor. That's right. And you have to remember, it's just like birds. Because birds of the same feather are birds. Doctors, they have 2 in the team, so no ka rin ka pa. Karina ka. Maraming salamat, Doktora. Ibigay mo kay Doktora yung dasal. Mas kapanipaniwala siya, Albert. Ituro mo kung ang babasahin niya habang nagpe-prepare si Boy Santiago dito sa Iboy Soso. Oo. Una Hindi yung, si Sosa. yung Food for the Soul ang ipapabasa natin kay Councilor Dr. Aisel Macalino. Food for the Soul. Okay po, Doktora. Food for the soul. Apo. Mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa panahong humingi kami sa inyo ng karunungan at ibinigay mo ito ng walang pagmamaramot at panunumbat. Amen. O, papi! Soso. Kapampangan, ha? Sausaw. Sausaw. Okay. Sausaw. Baliyoy, kung eganagan ng Kapampangan, eganagan ng salita keng Tagalog, basta't AW, gagawin yung O. Sabaw. Sabo, O, mababaw. mababo, O, sausaw. Dr. Hazel, maraming salamat po. God bless you. Good luck God po, ha? bless. Thank you Number? po. Number 13. Lucky 13 po. Belated happy birthday, ha? Thank you po. At saka, huwag mong kalilimutan, babalik ka uli rito. I will po. Kasama na tatay ko. Sana. Yung Malunes, ha? Yung Malu. Lunes Malinis. Kala ko malupit. Malunes. Sino na sa technical department, Albert? Oo, sino ba yan? Si Engineer Daniel Yauder. Doktora, Hi po sa sa OR team ko kanina kay Ma'am Carla and Anong Dr. hospital yan? Yumang, Green City Medical Center Dito lang po. malapit. Yes po. Ay, Kian, get well soon, ha? Wala kang karapatang Nandyan din magkasakit. sa Green City, Ingat po sa kayo, Sige, bye-bye. At the Bye same po, time, thank Albert, you. huwag mong kalilimutan. Bye. Ano yan? Bye. Huwag ka pang kapag may kita alang kwalta itong. Bye. Ako po si Perry Pangan. Lagi ko po sinasabi sa inyo, think well, speak well, do well. God bless po. You